Yan lang kasi yung meron ako eh. Yan lang yung extra ko dito. Kaya yan lang yung maibibigay ko sa'yo. Maraming salamat po, ma'am. Wala yun. Sa wakas, makakakain na po ako. O siya, sige na. Bumili ka na doon. Baka magkasakit ka pa eh. Maraming salamat po. Ma, papasok na po ako sa school. Anak, dugo ba yung nasa ilong mo? Opo, ma. Dugo nga po. Pero bakit kulay itim? Diyos ko! Anak, bilisan mo doon. Hugasan mo yung ilong mo. Baka may makakita pa sa'yo. Sige po. Ma, tingnan niyo po. Natanggal ko na po yung nasa ilong ko. So, pwede na po ba akong pumasok sa school? Oo, anak. Huwag na huwag mong sasabihin yung kulay ng dugo mo sa iba, ha? Po? Bakit naman po? Hindi kasi natin alam, anak, kung ano yung nangyari sa'yo. Ipapatingin kita mamaya sa doktor. O sige po, ma. Bes? Besh? Papasok ka na din ba? Oo. Bakit? Alam mo na ba yung balita? Balita? Anong balita na naman yan, Bes? May taong kulay itim daw yung dugo. At hinahanap nila ngayon. Ganun ba? Oo, Besh. Na-check mo na ba yung dugo mo? Oo. Kulay pula naman. Buti naman. Tara, pasok na tayo. O sige, tara. Uy, Besh. Nag-test ka na ba? Test ng ano? Tinitest daw kasi yung dugo ng mga estudyante. Kasi, isa daw sa mga kaedad natin ang kulay itim ng dugo. Hindi pa eh. O siya, tara, sabay na tayo. Next, patingin ng kamay mo. Kukuha lang kami ng konti sa dugo mo. Sir, kulay itim po yung dugo niya. Huliin niyo siya! Teka po. Saan niyo ako dadalhin? Basta, sumama ka na lang sa amin. Time travel? Masubukan nga dito sa future. Ano nangyari dito sa bahay? Bakit ang kalat-kalat? Ma? Pa? Bunso? Anika? Nasaan ba kayo? Asan yung tao dito sa bahay? O ate? O bunso? Nandito ka lang pala? Sila mama at papa. Nasaan sila? Ha? Ate? Nilalagnat ka ba? Nasaan nga sila? Sure ka? Wala kang alam? Ha? Alam ang alin? Ate, 10 taon na po yung nakakaraan. Nang mamatay sila mama at papa. Sinisisi mo pa nga yung sarili mo dahil doon. Ano? Wala na sila mama at papa? Nang dahil sa akin? Hindi mo ba natatandaan, ate? Yung time na inutusan ka ni mama? Pero sabi mo, nag-ML ka? Kasalanan ko? Opo, ate. Kasi yung mismong araw na yon ay uutusan ka sana ni mama para bumili. Pero ang sabi mo, naglalaro ka pa ng ML. Kaya ayun, si mama at si papa na lang ang lumabas at bumili.
At dahil doon, naaksidente sila. Alam mo, Bunso, kanina ko pa talaga napapansin eh. Ang kalat-kalat dito sa loob ng bahay at ang gulo-gulo. Hindi ka ba naglilinis dito? Alam mo, ate, para kang ibang tao. Eh, ikaw lang naman yung lahat gumagawa niyan eh. Oh, kasalanan ko na naman? Oo, ate. Eh, paano ba naman? Puro ka labas at puro ka pa inom. Puro ka lakwatsa. Tapos pag uuwi ka dito, magwawala ka. Eh, sinisisi mo kasi yung sarili mo sa pagkamatay nila mama at papa eh. Nakalimutan mo na ba yun? Para kang ibang tao. Anika? Bunso? O ate, saan ka galing? Namili lang po ako ng ulam. Bakit po? Bumili ng ulam? Diyos ko naman, Bunso. Eh, pwede ka naman magluto dito sa loob ng bahay eh. Magastos ka talaga. Ikaw ba talaga yung ate ko? Bakit parang ibang-iba ka ngayon? At para bang wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari? Hindi kita gets, Bunso. Ano bang ibig mong sabihin? Di ba sabi mo, ayaw na ayaw mong nagluto tayo dito sa bahay? Eh kasi nga, naaalala mo yung mga luto sa atin ni Mama. Eh kaya nga lagi tayo namimili sa labas eh. Ang sama naman ng panaginip ko. Anak, pasuyo naman si Mama oh. Bumili ka muna ng ulam dun sa bayan. Ano ba naman yan, Ma? Pwedeng mamaya na lang. Nag-email pa ako eh. Mabilis lang to, promise. Naku, wag na. Ako na lang. Matagal ka pa matatapos yan sa nilalaro mo eh. Kailangan ko na yon. Pang, tara. Samahan mo muna ako dun sa bayan.